Itinuturing na ng pulis na case closed ang pagpatay at panggahasa ng isang binatilyo sa isang 5 taong gulang na bata. Wala na raw kasi silang ibang nakikitang posibleng sangkot sa krimen. Isa sa ilalim naman sa behavioral at scholastic evaluation ng DSWD, ang menor de edad na suspect. May report si Victoria Tulad. Natagpuan sa damuhan sa isang subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan itong Sabado ang bangkay ng 5 taong gulang na si Mariel Cruz. Nakasilid sa sako at may cable wire at strap ng bag na nakapulupot sa kanyang leeg. Tingin ng magulang ng biktima, ginahasa siya bago pinatay. Base sa kuha ng CCTV, huling nakitang buhay ang biktima kasama ang isang binatilyong 13 anyos. Makikita sa video na magkasama ang suspect at biktima papasok sa isang bakanting bahay na pagmamayari raw ng kaanak ng binatilyo. Paglabas ng suspect, wala siyang t-shirt at may bitbit na sako na itinapon sa bakanting lote. Umamin daw ang suspect sa kanyang ama sa nagawang krimen. Napikon daw siya sa madalas anyang pang-aasar ng biktima. Mingi po ako ng paumanhin at kung ano man po yung inaano ng kaso, willing po ako makipagtulungan upang matapos na po to kung ano man yung kainit na nung kaso. Bakit po kayo humihingi ng paumanhin? Dahil inamin niya na kasalanan niya? Opo, inamin niya po sa akin mismo at nakita ko rin po dun sa CCTV. Pero ang mga kaanak ng biktima, dudang mag-isang isinagawa ng binatilyo ang krimen. Nasa kustodiya ng DSWD ang binatilyo. Hindi pa rin matanggap ng pamilya Cruz ang nangyari sa 5 taong gulang na si Mariel. Kailangan po talaga makulong yung batang yan. Para ano niya yung dusa kung paano nararanasan ng anak ko sa ginawa niya. Tutol din silang mapunta lang sa kustodiya ng DSWD ang suspect. Sobrang hirap ang ginawa niya sa anak ko. Sana po aksyonan niyo po agad-agad. Hindi po kami papayag na mapupunta lang po sa DSWD yung batang iyon. Kailangan po makulong siya. Kung hindi man po siya ang makukulong, kailangan po yung ama. Sa Davao City, arestado ang 39 anyos na si Fulalon Rezabal matapos niya umanong kidnapin ang isang bagong silang na sanggol sa Southern Philippines Medical Center. Kwento raw ng suspect sa mga pulis. Nagawa niya ang krimen dahil binubuli siya ng kanyang mga biyenan dahil sa malaki niyang tiyan. Isa sa ilalim ang suspect sa psychiatric evaluation para malaman kung may diferensya siya sa pag-iisip. Inihahanda na rin ang kasong kidnapping laban sa kanya. Patay naman matapos bugbugin ng kanyang mga kapwa-preso ang inmate na si Nolan Baldomar sa Negros Occidental District Jail sa Bago City. Base sa investigasyon, nagkainitan si Baldomar at ilang inmates matapos siyang ilipat mula sa Metro Bacolod District Jail sa Bacolod City. Nagtamo ng mga pasa sa katawan ang biktima at nakaranas daw ng pananakit ng dibdib. Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Victoria Tulad, GMA News.